Ready na yun si Jen. Hi guys! So nahatid na namin si Sir Pierce. So ngayon, kami naman ni Johnny Martin ang uusap. So, another vlog. Another vlog. Yung kasama ko kanina sa likod. Siya naman yung chichikahin natin. Okay? Chika-chika minute. Siyempre, while driving. No worries, guys. So, naka-set up pa yung ano natin dyan. Kami ay nasa Cubao ngayon. Nasa Cubao kami right now kasi hinatid namin si Pierce. So, ayan, Jen. Pakilala ka naman sa ating vlog, serye. Hi everyone! Podcast sa car, no? Oh, Pwede. podcast sa car. Kanina naabot kaming wala. Sige na, pakilala ka na, Jen. Kasama ko ay si Miss Jenny Martin. Hi everyone! Yes, ako si Mentor Jean. My name is Jenny Martin and from Bacolod City. And isa din po ako sa mga natulungan ng GGT Masterclass by the help of Mentor Jean. Opo naman talaga. So, yun, right Parang now. gusto na tapusin. My God. Yung vlog namin kakistart pala, gusto na tapusin ni Jen. Oh. Taga Bacolod ka, Jen. Doon ka talaga pinanganak. No, sa Bacolod. Pang ilan ka sa magkakapatid? 2, 6 kami. So, itong podcast po ay naisipan lang namin kanina kasi very traffic sa EDSA and sa SLEX. So, podcast na may mapupulot kayo at the same time, pwede kayong ma-inspire. And sa mga interested, ilalagay ko sa dulo yung page ko, page ng team, at the same time ng company namin. So, yun. So, pang ilan ka dyan sa magkakapatid? Pang 2. Pangalawa ka ba? Bakit? Ilang taon na yung panganay nyo? Si ate, I think, nasaan na si ate? 29. Akala ko may lalaki pa kayong panganay. Ay, mas matanda Sunod sa sa'yo. akin. Ah, Wala akong sa'yo? kuya. Kaya pag may nakausap ako na Kuya, sunod ako, lagi kuya, kuya. parang mas lalong tumagaan nga ako kasi wala akong kuya. Wala ka palang kuya. I think may kuya ka. Wala. I mean, Sunod sa akin, lalaki. Yan yung magpakasal na pakasal ata ng pamalahi. Pamalahi. Oh, This July. This month na. June. Baka kasal. Kasi June ang kasalan. Pamalahi pa ata. Pamalay. May kasalang bayan. Sunod ka na daw. Yeah. Wala Sige, pa pangalawa ka. Ilan kayo kakapatid? 6 kami. 6. So, anong nakatapos ka ba ng school? Senior high school. Sinamad na mag-aaral. Ano na? Senior high school yung natapos ko. Kasi magka-college na ako dito sa Manila. Kaso lang, yung pandemic, parang tinamad ako pag-aral. Graduate ka ng high school. Senior high school. Pero actually, hindi sana ako nabutan ng senior high school. Kaso lang, nag-stop ako nung nawala yung papa ko. Kaya, nabutan ako ng senior high Anong school. year nawala si father? 2008. 2008. Ha? 2000, ilang taon ka na ngayon, Jen? Secret, wala man yun. Secret daw. Si Jen ay single or may boyfriend? Single. Single. Sa mga nanonood, ang gusto po nito mga siman, mga akam, and mga, alam mo na, yung kaya siyang buhayin. Kaya niya man buhayin sarili niya. So, yung syempre stable na. So, ngayon, kwentuhan lang to na from before and after. Ngayon, nagtrabaho ka ba? Nagtrabaho ako up ng 15 pa lang kasi ako pa yung nag-start na ako mag-work, 15. Anong unang work mo? Yung kasi may sweldo Naglabandera ako sa Pontevedra. sa Bacolod yan. Oo, sa unahan pa ng Bacolod, hindi talaga siya city lang. Parang sa amin, tapos papuntang Kabangkalan yun side. Hindi siya Bacolod na area, but same pa rin, sa Bacolod. Yan ang first time ko na mag-work, na lumayo kay mama. Every time dumaan yung eroplano, may iyak ako. Kasi? Malala ko na dumaan yung eroplano sa amin. Kasi? Parang ang tanga dati talaga. Bakit? Ano bang meron sa aeroplano? Di ba ang eroplano, may dumadaan yan sa bahay, tapos nag-shagit kami yan, may eroplano. Tapos tatawagin namin na mama, pasang sa loob. Kaya every time na dumaan yung eroplano doon sa kung saan ako nag-work, umiiyak ako kasi malala ko na dumaan yun sa amin, sa bahay namin. Kaya sa kantel na, andun pa rin tumatak yun sa akin talaga. Kasi may phobia ka sa aeroplano. Kasi ano daw yung tingin mo sa aeroplano? Pag may eroplano nga Kukunin. oo, gano'n. Magshagit kami Akala ko sa amin lang yan, pati pala sa inyo. Oo, every time dumaan yung eroplano, umiiyak ako. Tapos namimiss ko din sa mama noon. Kasi 15 pa ako noon, batang-bata. Bakit? Working na talaga si mother noon pa. Si mama. Tapos siguro ko noon, gusto ko makatulong kay mama kasi nung nawala yung papa ko. Kaya ako kasi yung parang matulungin pa talaga sa magulang. Ayoko nang maging pabigat sa magulang. Kaya mga lahat ng bagay na kung kaya ko lang naman gawin ko para lang maging magaan makatulong ako. Ganun ba? Ilang taon ka nag-work ang mama mo? Or since na nabuhay kayo? Or binuhay kayo? Ano ba? Nung nawala yung papa ko, 2008? Si mama na talaga yung bumuhay. Pero nung andyan yung papa mo, hindi naman nag-work mama mo? Hindi, si papa lang yung gawin. Sa bahay lang din si mama ko. Sige, ngayon, di ba? Nagpunta ka ng Manila, ilang taon? 21. 21. Kasi 1 year lang ako tapos nakita kong nag-golden team, 22 ako. 2021 ka nagpunta? Pandemic? Kaya Kaya ka nagbiyahe na pandemic? Bawal, di ba? Ang galing lang nun ng boss ko nagdala sa akin sa Manila. Kasi actually, nag-work ako nun sa Manila, labandera din ako noon. Tapos, yung boss ko kasi noon, andito yung trabaho niya sa Manila. Kung familiar yung iba sa San Miguel na corporation. San Miguel. Oo. I think siya doon, malaki din yung kita niya dito, kaya mas pinili dito magstay sa Manila. So, kahit pandemic, di ba mahirap magbiyahe? kaya nga, mahirap pa. Pero ang galing yung boss ko kasi siya, retired police. So, siya gumawa ng, wala pa ako nun idea, di ba, nagpinta ako sa'yo nung nag-start ako, wala akong ID. Mayroon akong ID, sa school ko pa, expired pa yun. Pero namiss ako dun sa boss ko na yun. Ibig sabihin, gusto din na talaga ako dahil sa Manila. Pero may purpose lahat ba't ako napunta sa Manila. Kasi nakita ko yung nag-golden tip. Di ba, mga ganyan. So, grabe nun. Ang tapang ko lang dun sa part na pumunta ako ng Manila. Natatakot ako.
Siguro tumapang ako nung nawala yung papa ko. Kasi nung buhay pa yung papa ko, sabi niya kasi wag daw kami pumunta ng Manila kasi daw baka mabuntis kami tapos hindi na makabalik, baka ibenta kami sa yung mga nag-dance-dance. Yung sumasayaw. Oo, diba? Ganun ang Bakit uso ba yun sa inyo? Sa Hindi kasi di ba dati, nabalita sa TV na daw, kung mag-work sana, tapos pagdating daw sa Manila, pinasayaw. So, yun din yung parang dyan kami lumaki sa ganyang mindset ng namin, kaya sabi ng parents namin, wag daw pumunta sa Manila, ganun. kasi papasayawin. Oo, baka mabuntis. So, nung nawala si papa ko, parang doon tumapang din up. Tapos nung mahirap kasi makikitira sa bahay ng tita eh. So, one time din po yun parang nag-away kami ng pinsan ko noon. Tapos, Parang doon lumakas talaga yung loob ko na kailangan kong umalis sa ganitong sitwasyon. Kasi noon eh, bakit nagpa-trigger sa'yo? Bakit ka sumama sa Manila? parang ang hirap ng buhay sa province. Tapos, nakita rin kasi Paano ako kahirap? Paano ba masabi? Kasi ako mahirap din, di ba? Alam ko, pag tinanong akong mahirap sa province, alam ko bakit. Sa inyo sa Bacolod, paano mo nasabing mahirap ang mahirap pag lalo na kung wala kang trabaho. Kasi isang kahigisang tukaran talaga sa bukid. Tapos kung wala kang pera, so parang wala kang kwenta. Parang ganun. Anong hanap ko ba sa Bacolod ninyo? Nung doon ako nagstay sa amin nagnegosyo ako noon. May mga negosyo din ako noon kasi nung nag-working student ako, yung mga ipon ako nasa 20K. So ginawa ko noon, nag-alaga ako ng mga baboy, pigeri, gano'n, nagpigeri ako So, noon. paano mo man masabing mahirap buhay mo? may pigiri ka nga. Kasi nung pandemic, nawala kasi lahat ng pera na mayroon ako. Parang Kasi, nalugi. Kasi pinautang ko yung mga negosyo ko din. Sample sa pag for example doon sa nagana ko yung ihaw-ihaw. oo. So ginawa ko noon para maubos kasi minsan hindi naubos siya lang ng pandemic. Pinautang ko so hindi ako binayaran. Nangyari noon, wala na ako pambili. So parang grabe na to, parang ang hirap na kasi Tao sa tao mo pinautang. oo, sa mga close ko lang. Ngayon pala mahirap pagkatiwalaan yung kakilala mo kasi parang granted nila okay lang yan, mabait naman yan si Si Jenny. Oo, mabait naman to siya, wag natin babayaran. So ganyan. So parang parang doon ko na din kasi nakita rin ako doon, mahirap naman din po na hindi magkaapag-ambag. So doon ako na-trigger ako na ba't ako umalis talaga, na lumakas talaga yung loob ko, magpahala na whatever it takes. Yung may bisita kasi noon, tapos wala daw rice, tapos parang kasalanan ko. Walang rice, legit yan. Oo, May kaya tas walang rice. Oo, tapos parang kasalanan ko na hindi ako nakapagsaing. Ano yaya ba ako sa part na yun? So, okay. oo, so parang nasaktan ako dun sa part na yun. Kaya parang dun ako na-trigger, na sabi ko, ang hirap naman ito. Dapat kailangan ko na talagang yung pagpayaman para makapag-decide ako sa sarili ko na hindi ako, parang ganun Yun yung, Ibig sabihin, nasa province ka pa lang, parang gusto mong yumaman na. yan na yung mindset ko. Kaya di ba, ang daming, siyempre, marami din nanliligaw sa akin. Pero hindi talaga papasok sa Sa criteria mo. oo, na like, parang ayaw ko talagang tumanda ako sa province. Parang ganun, parang Parang may trabaho naman yung nanligaw sa'yo. bukid lang din. Sa bukid lang. Oo. So, parang tumatak na sa utak ko na pag pinanganak akong mahirap, ayaw ko ditong mamatay din naman mahirap, ganun. Ayaw Kasi kong feeling mo mahirap. Pag doon ka sa province mo, mahirap ka rin. Tsaka din, naranasan ko kasi ako ng mga yung magkarga tubo, magkarga baga. Ng tubo. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Yung sugar cane. Nakita Tubo? nila. Oo, tas, May tubo din pala sa Bacolod. oo, pero rin kami mismo kasi maliit lang sa amin. Mapupuno lang siguro ng 6-wheeler na truck, ganun. Sa amin mismo yun. So, natry ko din yun na magkarga kasi yung mama ko wala noon. Tapos umiyak ako noon kasi mahuhulog pa sana ako sa mataas yung hagdan. Mahulog pa sana ako noon. Kaso ginawa ko pa rin yun kasi gusto kong makasave kami sa bayaran ng mga tao kasi binabayaran din kami ng mga tauhan. Nagkakarga. Tapos, sabi ko, ang hirap naman talaga dito ng buhay sa province. Ayaw kong lumaki dito, ayaw kong tumanda dito na makapag-asawa. Tapos ganito pa rin yung buhay na maranasan ko. Kasi ako sa init, pag may initan din ako that time sa amin, umiiyak ako kasi ako yung busisaw ba yun? Ano tawag kayo yun sa Tagalog? No? Yung pula-pula. Yung pag nag-ihi ka pa tapos Busiaw. yun, ang sakit talaga. Tapos minsan kailangan kasi, kailangan kasi minsan tapusin mo yung buong araw para makapag-sweldo ka ng nasa magkano lang, 100 per day, grabe. 100 per day dati yung sahuran sa isang araw. So, ilang oras din ho yun? Siguro, 8 hours. Isang araw, tapusin mo yun para makasahod ka ng 100. So, kasi ko ang hirap dito pag ganito yung buhay na natulitin ko hanggang tumanda ako. Kaya yan yung yan din po yung nakapag-push sa akin. Sige, so ibig sabihin, naranas mo din yung trabahong bukid. Oo, Kung for short ba? naranasan ko na kailangan ko maglaba para lang may baon. Nagawa Ano ko din klaseng laba? Magkano man ang per day mo sa laba? Depende kasi Per laba? sa isang Langgana? Langgana. Depende, merong 100, 200. Depende sa dami? Okay. Tapos ang dumi, syempre pag bukid, alam naman natin yung dumi ng labahan. Kasi, dumi. ibig sabihin, Handwash. ang nagpapalaba yung hindi naman yung mayaman sa bukid. Kasi di ba may mapera sa probinsya? Yung sakto lang din na mayroon lang negosyo. Kaya Kaya lang, ang negosyo nila sa bukid din, kaya madumi yung damit. Oo. Okay. So, no choice din ako kasi hindi man ako pwede na kay mama na lang palagi, ganun. Tapos pinaaral ako ni mama dun sa medyo malayo-layo na lugar. Magitin ko na lang sa Gihol. Papuntang na yan, Hilaitan na siya ng high school. Yan mga mostly mga Bisaya yan doon. Kasi ako Ilongga. Tapos doon ako pinaaral ni mama ko kasi mas mura daw doon para makasal. Saan malayo yun sa inyo? Oo, nilalakad namin yun up 2 hours bago makarating sa school. 2 hours? Oo. Kaya malis Grabe ako. kami, 30 minutes to 1 hour lang. Grabe na. 2 hours? Oo, Legit. ganun kalayo yung school. Ilang taon yun? Ilang taon yun? Grade ako nag-transfer doon. Pinaaral ako naman ako grade 7, grade 8, Mga 3 years, 2 years. grade 9. Oo, mga 3 years din. 3 years. Kasi pag grade 10 ko, nag-transfer na naman ako, Bacolod na naman ako. Pero may kasama ka niyan lagi. Pinsan ko. Pinsan ko na pinaaral din ni mama niya. Pero minsan nag-absent yun. Kaya minsan nagsusulo ako maglalakad. Nakakatakot pa minsan kasi ang layo. Tapos yung daanan. Kasi yun nga, na-mindset ako na mag-aral daw, na maigi, para yun, makahanap ako ng trabaho. Yan ang mindset. Pero yun naman, sinipagan ko naman din. Nagawa naman, nakapag-graduate ako. Puro pa yan, may mga honor, ganun. Kasi ginagalingan ko sa school.
Kasi yan ang paniniwala din eh, dati. Galingan sa school. Oo, tapos nag-grade 9 ako doon. Nag-transfer naman ako sa Bacolod. Working student again. Hindi na wala ako sa working student. Na naranasan kong nakagraduate Hindi, ako. naging working student ka lang. Nag-start nung nawala yung father mo. Pero nung buhay pa yung father mo, ano talaga yung goal niya sa inyo? Parallel up. Sa ano Parallel. kayo, bahay lang din. Kasi sila, anong trabaho ni father? Same lang din up, dyan lang din sa amin. Pero meron kasi kaming mga palayan din up. Palayan. May medyo marami-rami din yung mga ano namin. Ngayon, nandyan pa yung palayan nyo. Oo, andyan pa yung palayan namin. Yung kapatid mo na lang. Mm. Pero sa magkakapatid, sino yung lumayo sa inyo? Ikaw lang? Or Yung- meron isa? Mayroon isa yung nasa Cebu ngayon, pero mag-asawa na nga daw yun eh. Nasa Cebu. Oo, doon siya nakapag-asawa. Lalaki, babae? Lalaki up, yung nasunod sa akin. Lalaki. Si ate ko naman, may anak na din eh, 3. Okay. Hindi, I mean sa ano, 'di ba sa family nyo kasi may isa lagi talagang gustong umalagwa. 'Di ba kasi ikaw nagpunta Manila. Ikaw lang talaga mag-isa sa Manila. Anak ni Ako lang. mother mo at papa mo. Ako lang up, ako lang yung pumunta dito. Lakas loob. Nakakatakot din. Oo, no. Okay. So at least nakilala namin ikaw kahit papaano. Grabe nung kwentuhan to, nung napunta sa kwentuhan talaga. Hindi ko napunta ng traffic. Malayo talaga. Anyway, bago mo na-encounter, saan mo nakita si The Golden Team? TikTok lang yun. TikTok. Ano ba yung pinaka-exact? Kasi hindi mo makakalimutan eh. Kasi minsan, kung sino yung nagdala sa atin sa opportunity, hindi natin makakalimutan kung ano yung pinaka-specific na nakita natin sa social media. Ano ba yung pinaka-post doon sa TikTok? Ano kasi noon that time, ang pinaka-goal ko lang sana noon that time, maghanap ako ng school na papasukan ko. Kaso lang, pagtingin ko ng tuition fee nasa 50K. 50K? Oo. Anong course? Business kasi gusto yung kunin. Business management. Business ad. O, yan yung gusto kong kunin kasi gusto ko maging businesswoman talaga. So, pagtingin Kasi negosyante ka nung sabi mo nag-pigiri ka na eh. Oo. So, yun, nung nakita ko yung tuition fee, napaanulong ko talaga ako kasi sabi ko hindi ko to kaya sa kasambahay. Tapos, Pero sino ang magpapaaral sana yung sa'yo? boss ko sana noon. Pero libre sana yung ano, or pagkatrabuhan mo? Free naman up. Yung tuition? Oo, pero nung nakita ko sa mag-asawa na para sila nag-away, so, about sa money, ayaw ko naman kasi sa utak kasi palagi ayaw maging pabigat talaga. Yan talaga sa akin, nakatanim na talaga ayaw maging pabigat. Kaya, ginawa ko, nag-install ako ng TikTok, tapos may dumaan, nagbilang-bilang ng pera. Nagbilang-bilang ng pera. So, grabe, ang dami namang pera. Tapos, gusto ko siya, yung profile niya, nakahiga siya, gaganon siya. Tapos may pera din. Siyempre, yung mata ko, negating ko, grabe. So, Kasi it's about money. kasi ko lang, may pera siya. Gusto ko din maging katulad sa kanila. So, paano kaya nila nagawa? Kasi kung ganun. Kasi itry ko lang mag-how. Tapos, ano din ako, pagka madaling araw, nireplyan ako noon. Kaya sabi ko, baka totoo to talaga. Kasi yung kinausap ako, wala pa ako pera noon that time nung nag-how ako. Talagang ano, May ano yung, nakita mo talaga siya sa TikTok? may, ato yun, May 15. May 15. Ano ba yung unang nakita mo pera, pero hindi mo ba nakita legit or not? Andun na ako sa part na yun na legit ba to or hindi. Kasi na-scam na din ako nung una. Nice ka. Bago ko siya nakita noon, na-scam na ako nung una. Mga magkano man na-scam sa'yo? Malit lang naman yun. Kasi, Parang nag-try ka lang? nag-try lang naman din ako. Okay. Tapos, yun. Pero nung doon ako nag-video call kami dalawa, doon gumano yung loob ko. Na, ang ganda pala nito. Kaya, nung naintindihan ko, pinaliwanag sa akin, kahit wala akong pera, ginawan ko ng paraan. So, 2021 yan. Oo, nakapag-start ako noon, May 18. Tapos, by December, nag-full time ka? Oo, mga ilang months ko din ginawa, May, June, July, August, September, October, November, December. 7 months ako nag-part-time. Tapos, nung kumita na ako, mas malaki pa yung kinita ko sa trabaho ko, doon ako nakapag-decide na i-full-time. Hindi, bago ka nag-avail ng package or nung entry natin para maging part ka ng company, ano ba yung tumatak or narinig mo sa nag-explain sa'yo bakit napa-yes ka o napa-join ka? Yung parang, kasi mayroon tayong word na naririnig kaya tayo napupush to try. Ano yung word na yun na na-try ay na narinig mo? Know your value. Know your value. Know your worth. Kasi as kasambahay, alam mo ba sa sarili mo na may value ka din? Yes po. Yes po. Kasi sa 7 years ko, doon ko din kasi na-realize na sa 7 years ko, wala akong naipon. Tapos nung sinabihan niya ako ng ganyan, sabi sa 7 years, wala kang pera, saan napunta yung kinita mo? Deserve mo ba yun? Tapos doon sabi na, know your worth, know your value. Kaya doon ako napapush. Oo nga no, tagal ko na dito, pero bakit wala akong pera no? Kasi ilang taon ka pa lang nga? Nasa 22 nga ako. Pero 22 tapos ganyan yung parang, mindset ko na. Miss ako doon sa mindset ko na yun. Kasi bigla akong napa-realize na kung isipin ko, di naman nahayaan ko na yun eh. Pero na-push ako lalo. Yun, nag-cash advance ako sa boss ko that time. Kaya so, Kapag know gusto your talaga, value. kapag gusto naman talaga, may paraan. Hindi, naniniwala naman talaga ako kasi na never ipapakita sa'yo ang isang opportunity, lalo na kung hindi ka naghahanap ng ikakaganda ng buhay mo. Kaya yun pinakita sa'yo during the time. Oo. Ang swerte lang ng Kasi sarili pray din ako noon time na yun. Kasi nga, di ba nag-away na yung boss ko. Hindi kasi yun idadaan sa'yo na hindi ka nagpe-pray. Nag-pray ka. Kaya binigay ito sa'yo. No? So anyway, doon na tayo. Nag-full time ka. Okay? So paano ka naman napag-decide na mag-full time? Nung nakausap din kita. Okay. Nakausap mo ako. Ano ba yung tumatak sa'yo nung sinabi? Ano yung sinabi ko na tumatak sa'yo? Kahit 1 word, 2 words, 3 words. Same up doon sa nasabi ko kanina. Na Sabi mo, hindi habang buhay ka sa bahay. Oo. Tapos, parang ayaw ko pang ano na kasi inisip ko nun yung yung back pay ko doon na 27K. Oo. Na kung tusin, ilang days na lang sana nun, makukuha ko na yun eh. Kaso lang, Yung bonus. oo, yung bonus dun sa work Kasi ko. di ba lagi may bonus din? Tapos, sabi mo sa akin nun, kung totoong may pangarap ka, di ba yun sabi mo sa akin that time, talagang whatever it takes. Kaya, sabi mo din doon, ano yung value mo, hindi ka pang kasambahay dyan. Sabi mo sa akin nun. Kasi marami din kami ng kasabayan, nakasambahay din. Kaya doon ako napa-yes talaga na, kasi kung may mga kasama akong kasambahay din. So, doon ako na-excite lalo. So, kahit meron akong
may kukunin pa, mas pinili ko tong gawin, mas pinili ko tong pumunta dito sa Ortigas na may duda. May takot din ako noon kasi baka ibenta niyo ako pagdating. Kinabahan din ako noon kasi through online lang naman din tayo nag-usap. Hindi ako sure kung anong mangyari doon sa loob. Kasi ang alam ko nga lang dati magluluto na ako doon sa loob. Kasambahay pa rin. Oo. Yan yung mindset ko that time. Tapos grabe yun. Oh, yun yung tumatak sa akin na sabi mo sa akin noon na know your value talaga. Know your worth kasi hindi ka lang pangkasambahay. Ganun. So doon ako na-push lalo. Sabi ko, grabe naman tong tao na to, never humusga. Ganun. Na parang nakita mo ako ng potential na gawin tong negosyo. Even nagdududa ako that time hindi ko alam kung kaya ko. Kasi lalo, hindi ako marunong dati mag-Tagalog kasi yung boss ko dati Ilonggo din kasi sila. Kaya mas madali sa'yo. Oo, then ang usapan din namin doon Ilonggo din. Hindi ako marunong mag-Tagalog nung pumunta ako dito sa Ortigas. Dito Sa Manila. Oo. Pero saan kayo dito sa Manila before? Quezon City. Quezon Sa City. Avida Malapit lang Tower. naman. Avida? Oo, Avida Tower. Siguro Ano yung palaki na yung Samsung ba yun? College? College? Natin Oo. kanina. Pag ganun kami, papasok sa loob. Kasi, I think, during time na yun, I think 2010, di ba, no? Oo, nasabi ko yun na, know your, value yourself kasi na hindi forever kasambahay. Again, sa mga nanonood ng kasambahay, hindi naman kami parang pinupush kayo to trust agad, no? Kasi ako naman naging kasambahay ako. Kaya lang yung boss ko before, ang sinabi sa akin, Ate Jean, wag ka lang maging kasambahay. So try mo mag-aral, try mo tumingin ng iba kasi ang galing nga ng boss ko noon yun kasi hindi lahat ng boss ipupush ka na mangarap. Totoo. Kasi ang minsan kung may nakakapanood man ito na may kasambahay, hindi naman lahat ng amo ay pinupush yung tao para Yes. mangarap. Kasi yung iba talagang kasambahay ka. Utusan ka. Kasi halos yun ang thinking nila eh. Swelduhan ka talaga. Hindi mo kailangan mangarap. Yung boss ko kasi noon, Ate Jen, i-drive mo na yung sasakyan na to kasi magkakaroon ka nitong sasakyan. So doon nagsimula, bakit ako nagkaroon ng paniniwala na ang isang simpleng tao or simple ang buhay, kayang umasenso sa buhay. Kaya si Miss Jenny, isa sa mga patunay na talagang nagkaroon ng pagkakataon na ma-change yung mindset. So, yun, anyway, full-time ka sa Ortigas. As of now, going ilang taon ka na? 4 years. 4 years. So, sa 4 years na yun, sa pag-stay mo sa Ortigas, ano yung nagpa-push sa'yo everyday to have a dream or to push forward? Ano yung tumatak sa'yo sa pag-full-time sa negosyo na to dito sa Ortigas na mas lalo mong nakita yung halaga mo, yung value mo na tinatawag sabi mo? Yung parang ano yung pinagdaanan mo na mas lalo kang kumapit? Dito ako tinuruan paano maging mahaba yung pasensya, Kasi parang hindi mapapasensya mo eh. Parang eksi eh. Yes. Mas may sipata sa kanta ni Dora the Explorer. Totoo yan. Tapos, matutong makikipaghalubilo sa kapwa. Halubilo. Yun ang number 1 sa akin natutunan ko dito kasi nung pagdating ko, magkaiba't ibang background, magkaiba't ibang lugar, magkaibang lingwahe, pero kung marunong kami kasama talaga, mas lalong gagaan yung samahan. Yun ang natutunan ko dito pagdating ko. Kasi dito ko naman nakikita sa the moment na gawin, example, sabihin natin mag-full time sila or papunta sila dito, hindi mo siya kasi gawin mag-isa eh. So, baga tulungan ng dito, samahan talaga dito, tulungan talaga. Mayroon talagang unity din pag nasa camp academica, ganun. And hindi mo to siya gawin mag-isa. And then, basta willing ka lang talaga makinig. And then willing magpapaturo, ganun din po. Kasi ako nung nag-start ako dito, lalala ko pa, hindi ako marunong mag-Tagalog, lumapit ako sa isang 16 years old. Kaya, yan ang nasabi ko na na marunong makikisama talaga. Yun ang natutunan ko din dito. Kasi kung hindi ka marunong makikisama, walang mangyayari. Kasi, lalo kung mataas mo yung pride mo, ayaw ko naman sa kanya. Ganun. tas ang hihi, Oo. So, una talaga makikisama talaga. Yun ang sa akin. makikisama. Oo, makikisama. Parang, bakit yun ang tumatak sa'yo sa dami-dami mong experience as full-timer dito sa negosyo natin? Kasi dahil hindi ka mahilig makisama. Or hindi ka Sa labas mahilig kasi ako, halubilo. Sa labas pahiyain talaga ako. And ang kaya ko lang ihalubilo up, yung kapwa kasambahay ko lang din. Kasama. Oo, then, Kasi akala mo doon ka lang Oo, makakay. parang nilimitahan ko yung makayahan ko. Instead na mag-ano ko sa iba. Parang takot ako mag-approach, ganun. So, dito kasi pala sa sa ganitong negosyo, hindi pala pwede na limitahan mo yung kakayahan. So, pwede pa naman pala ma-enhance pala ma-strength pa yung yung skills, yun. Okay, thank you for that. So, nakaka-amaze. So, pag-stay mo ng 4 years in counting, malayo na ba narating ni Jen kaysa before? Malayo na. Sa mindset pa lang. Sa mindset pa lang, panalo na. Panalo na sa mindset kasi pinalaki talaga sa sa province. Yung paniniwala ko dati na kala ko hanggang doon na lang. 'Di ba? Kasi ang natapos ko senior high school. Actually, lang yun eh. Title lang naman yun. At wala akong mapatunayan. So, akala ko yun na yung kaya ko. And then akala ko yung kasambahay lang din yun. Yan na yung kaya ko talaga. Pero dito ko natutunan sa sa industry na to, sa community din ng The Golden Team na malawak pala ang mundo. Malawak. Malawak at kailangan mo din palawakin yung
perspective sa buhay. Kasi the more pala na mas lalo pinapalawak yung perspective mo sa buhay, the more na mas marami kang makikita maganda yung buhay. Kasi pag limitahan mo pala yung yung kakayahan mo, kung ano lang yung kaya mo, hanggang dyan lang din. Kasi parang atakot ka lumabas sa comfort zone. Kasi Limited yung ibibigay sa'yo. limited, hindi limited yung ibibigay sa'yo na may limit siya. Kasi una pa lang, inusgahan mo na, baka hindi ko to kaya, ganun. Pero nung ito na ako, lumawak yung pag-iisip. Kaya pala. Oo, nangarap ako. Baga yung pangarap ko, lumaki din. Lumawak din yung pangarap ko. Ayun. So, yan din po yung nagbago sa akin, yung mindset. Ayan, lumawak yung mindset. So, ang daming nagbago sa 4 years na yun. Hindi lang mindset ko. Yung pagtatravel sa iba't ibang bansa. Yung na-experience ko yung kala ko hindi ko kaya. Oo, nakapag-travel sa iba't ibang bansa. Ano ba yung gusto ko malaman yung una mong bansa, ano yung pinaka, kasi meron kang mafe-feel na kakaiba talaga pag lumapag ka sa una mong country. Ano ba yung unang tumatak sa'yo? Nung nag-unang travel natin. Ano nga yung pumunta tayo? Thailand? Kinabahan ako nung sa Thailand. Hindi nga, kinabahan ka kasi normal naman yung kinabahan lalo na sa IO. Paglapag mong Thailand, mismong Thailand, ano ba yung na-feel mo? Kasi kung tutusin, sino ba si Jen? Isang ordinaryong tao na nangangarap, kasambahay, na akala walang magagawa pero sa naniniwala na may halaga ang isang tao, kaya napunta sa ganitong opportunity. Hindi lahat tumatagal sa ganitong opportunity. So ano ba yung naging pakiramdam mo na nakapag-travel ka international? Kasi tatlong bansa na napuntahan mo, di ba? Yung unang-una, yung una. Nalala ko nun doon sa may nung kumain tayo doon sa sa Thailand yung parang cruise ship pa yun. Oo. Lumabas ako talaga, umiyak ako doon sa likod. Oo. Kasi maganda Oo, habang after ng pag-dinner, lumabas talaga ako noon. Oo. Ninanamnam ko, parang nag-flashback lahat. Nung paano ako naghaw. Diba, alam mo yung nag-decide ako, naghaw ako nung una, nag-decide ako paano gawin. Tapos parang nag-flashback lahat. Alam mo yung parang movie na parang parang nag-turn, balik. Kasi sa utak ko noon, what if hindi ako pala nag-yes, no? What if mas pinairal ko yung duda ko at takot noong that time. What if hindi ako nag-yes, or what if hindi ako nag-full time? What if mas pinili ko gawin? Hindi mo pinangutang? Yan din tapos what if mas pinili ko yun kasi nung that time na umalis ako 3K lang kasi yung monthly ko noon. Tapos nung nagpaalam na ako, sinabihan ako na i-9K ang sweldo ko. So parang i-grab ko noon yung 9K. So parang nag-flashback lahat. Sabi ko, what if hindi ako nag-decide, hindi ko tinuloy mag full time, hindi ako nag-yes sa The Golden Team. Siguro ngayon wala ako dito sa Thailand. Umiyak ako doon sa likod. May picture pa ako noon andito kasi kinikip ko talaga tong memories na to. Naiyak ako doon. So then nagpipray ako doon, sabi ko, hindi lang to ang matarabilan ko Thailand. Sabi ko, grabe ang lawak pala ng mundo. Bakit ako pumapayag sa loob ng ilang taon sa 7 years na umiikot-ikot lang ako sa sulok doon sa trabahuan ko. Pero dami nag-flashback sa akin. Kaya doon talaga mas lalo akong nangarap ulit. Mas lalo akong sinipagan para mag-travel ulit. Kaya in the span of month lang ata yun, nag-South Korea. So, yun. Grabe pala yung iyak mo, kaya pala Umiyak ako doon, pero at least umiyak ako doon sa Thailand. Ibig sabihin lang natutunan mo dun sa Thailand, ang ganda pala ang lawak ng mundo, ang sarap palang mapuntahan yung ibang bansa din na, di ba, kung tutusin, siguro, kung hindi ka nag-try, asan ka kaya ngayon? Ano ka kaya ngayon kung hindi ka sumubok? Kasambahay pa rin. Kasambahay pa rin. Kasi swerte lang natin, swerte lang natin kasi may mga nakikilala tayo na kahit hindi tayo ganun ka parang ka-qualify qualify mga harap ng matindi, maganda, malaki. May tao talagang magpupusya yun, no? Yes. Sige. Sa next country mo ay South Korea. South Korea. Ano naman tumatak sa'yo sa South Korea? Napakaganda ng South Korea. Sobra. Tumatak dun sa akin din naman South Korea. Yung sa pera. Pera. Kasi small amount ng money sa Pinas. Parang, dun parang mas lalong lumabas yung psychological wallet natin doon. Kasi, okay. tumas din yung value. Yun kasi medyo pricey yung South Korea natin. Umabot tayo ng almost 50,000 na travel time pa lang. Sa pagpalitan ng pera. Kasi ang grabe yung million, yung hawak mo, 1,000, tapos doon million na sa kanila. 1,000 na sa kanila. Kaya doon mas lalo talaga. Minsan nakaka-attract din yun, no? Parang, tama, parehas man pala tayo. Kasi, imagine mo yung parang nagpapalit ka lang ng maliit na halaga sa Pinas, pero ang value sa South Korea malaki million. Parang billion na ba mata milyonarya ka na, alis ka ng 1,000 lang yung pera mo, milyonarya ka na sa South Korea. Ano ba tumatak sa'yo sa South Korea? Ang ganda na almost 7 days tayo, 6 to 7 days. Tumatak sa akin ng South Korea na until now, dala-dala ko yun at may kwento ko yan sa anak ko in the future, yung pagsakay namin dun sa T-Express. How much man eh? 22. Yan. Yan. Ang dami na. Ano? Okay na? Okay na. 10 lang to? Free isa ata. Iwan ko si Toto. Kala ko 20 to, 10 lang pala. Ay guys, nakat mo na yung usapan namin. Ang ganda ni tatay, sipag na sa gitna ng yan. Tatay kasi, may nakita ko, which is nag-attract ko naman eh. Ayan, kakay kami ni Jen. Kasi malayo-layo pa traffic. Sige, go Jen. Yun yung tumatak sa akin talaga, yung sa T-Express. Ay, oo, sumakay ka sa T-Express. Sana yung, meron pa akong picture para i-flash ko dito sa vlog. Yan yung makwento ko sa, in the future, na ang tapang ko sa part na yun. Kasi, sa Pinas, di ba pa wala kasakay ng ganyan? Sabi no? Oo. Ako nga, nasa kwento pa lang, feeling ko mamamatay ako no. At saka pala yun, yan na yung fifth na pinaka-tallest talaga. Sa, pinakamalaki, pinakamataas sa lahat ng ng roller coaster. Ano yung roller coaster? Yeah. T-Express ang tawag sa South Korea. Sobrang, as in talaga,
na akala ko hindi ko na kaya. Akala ko naputol yung ulo ko doon. Akala ko hindi ako makauwi. Pero grabe yun, ano yun. Tumatak talaga yun sa akin. Core memories ko yung pagsakay sa T-Express and happy ako doon sa sa nangyari doon sa amin. Kasi kahit natakot ako talagang, ganun talaga, no? Masasabi mo lang pala na hindi mo kaya pag ano eh. Pero sa looban pala kaya naman pala talaga. So, Sabi mong hindi kaya ang isang bagay pag di mo sinubukan. ganun pala. Kaya, nakaya ko eh. Akala ko naputol yung ulo ko doon. Then pangalawa naman is, sobrang happy ko doon sa nakapunta ako sa Nami Island. Ang ganda nun, no? Parang Perfect, no? Parang nasa movie ako noon, naglalakad-lakad ako doon, tapos yung mga dahon, nagalilipad-lipad. Grabe, ano ako doon, na-amaze ako doon. Sobrang saya mo ba sa ganun na moment? Yes, sobra. 100, over 100%. Yung moment ko doon, nakita ko yung paano lumipad yung mga sa hangin, yung mga bulaklak na, yung dahon na, iba yung kulay. Kasi nakita ko talaga doon sa sa Nami Island. Yung nakikita mo lang dati sa South Korea, sa Korean novela. Oo, sa mga nobela lang. Napanood ko lang yan before. Pero Kaya next time, ubusin natin. 4 na season kasi ang sa South Korea. May pink Winter. blossom. Ay, pink ano ba yan? yung Una yung pink ang lahat ng ano. Ano pa? Winter. Ano pa? yung Snow? Ay, yes, winter na yun eh. Isa pa, 4 yan eh. kalimutan ko up. I-press na lang natin. Loading. Excited ka ba doon sa mga next na ganon? Yes, After ilang years, no? yung snow malasa natin, yung mga ganun. Gusto kong kumain ng snow, promise. Pwedeng Japan naman, or South Korea ulit. Same na ba yung Hindi, yung maiba. pera sa Japan tsaka sa or iba yung pera sa Japan? Yun, ang ganda talaga, South Korea. Sarap na bumabalik-balik doon. Ano kung mas marami makasama ng mga taong dreamer. Sarap din yun sa pakiramdam. Na hindi lang ako mag-isa. Yun. Grabe, no? Namin sa Makalain nyo, dating kasambay, taga Bacolod, hindi marunong mag-Tagalog. Ngayon, grabe na experience. Ang resulta kasi, it's not about money. Given ang money. Yes. Every time na nagpapagod kayo, you need to save, you need to invest, or you need to tabi. Pero, yung experience kasi wala talagang bayad. Yes. Yun. Ano mo sabi? Anong next country mo? Last country nung ano? Last Vietnam. Vietnam. Kakaiba naman yung Bagyo eh. Pero ang ganda din sa Vietnam. Sa pagkain ako doon. Ano tumatak kayo doon? Sa Pagkain. pagkain. Masarap. Grabe no? Parang sarap balikan yung pagkain. Yung ano tapos ka nang kumain, busog na meron pang dumadating. Doon ba yun? Doon yun. Same lang din sa South Korea. Sa South Korea ba? Sabi na South Korea. Yung pagkain. Tapos yung pagkain. Yung, uuwi ano? Aalis ka sa Manilang payat, babalik ka ng Matawak. Dagdagan kilo. Mm-hmm. Sa yung pagkain. Kilo? Ang sarap ng pagkain sa kasi umulan lang kasi nung upload dun sa gusto nating ganda ng spot sana, yung sa Kamay. Bumagyo. Yun din sana ang gusto kong spot na puntahan talaga. Kasi ang ganda talaga nun. Tapos yung baba pa nun, ang ganda. Yan lang din natin napuntahan. Umulan. Ibig sabihin, pupuntahan natin next. Yes. Yes, balik. Sabi nga, every time na nagta-travel tayo, pag may hindi ka napuntan, meaning may chance pang, huwag mong ubusin kasi babalik at babalik ka. Zero, tayo na ng Golden Ring. Kaya mo. Kaya, excited kayo sa mga makasama. Ang ganda kasi din ng Vietnam, ang ganda ng mga spot nila doon. Basta maganda yung sarap yung food. Food ang nagustuhan ko din. South Korea, same din po. Masarap din yung mga food doon. Sobra din. Sa? Sa South Korea, masarap din. Sa Vietnam, masarap din. Laging unli. Oo, palikon na magsawa. Unli. At ang mga, ng tao doon, mga babae tap sa friendly sa Vietnam. Tapos nakapunta kami doon sa sa paano gawin yung damit. Tinuro, doon sa silk. Kung paano binuo yung damit. Parang doon ko na-appreciate na, Mahirap. ang uod pala, di ba, yung uod pala, nag-ano sila. Form. Oo, as in, sila pala nag-ano ng itong tila na to. Kaya so doon ko na-appreciate yung damit na huwag pala sirain kasi pinaghirapan pala yun ng Ang dami palang pinagdaanan bago mabuo. Yeah, paano mabuo yung tila, dahil palang pinagdaanan. Kasi pinakita talaga doon nila sa Vietnam. Ayun. Isa lang ang ibig sabihin. Lahat ng bagay, kailangan natin i-value. Kasi lahat ng bagay, or lahat, kahit bagay or ano ma'am, kailangan i-value kasi ang pinagdaanan bago siya nakuha, mabuo, laging may proseso. Kaya kailangan talaga lahat i-value. Yun lang. Ko na-appreciate. Kasi minsan, ang iba hindi na pinavalue talaga. Grabe pala yung binubuo pa siya sa anong tawag ng uod nun? Para, Kalimutan ko na. Oo, sa kami namin napuntahan. Tapos bumabagyo pa, akala ko. At doon sa Vietnam pa lang, tumatag din sa akin, nakasakay ako sa cable car. Na pinakalong. Oo, mga minuto din. Akala ko, 45 minutes. suffocate na ako dun sa loob ng cable car. Tapos, nasa gitna pa kami nun ng gubat na yun. Tapos, umuulan pa. Tapos, ganun yung hangin. Yung cable car namin, wala ganun, no? So, yun, Tapos nakakatakot. yung mukha nang mag-stranded kasi grabe pila. Grabe nun. Tapos, pero God in God's grace pa rin na. Ano pa rin. Grabe prayer ko nun. Tapos, Ako makabalik pa ng buhay sa Pilipinas. oo, kaya nga, grabe din yung nagdala natin yun sa Vietnam. Pero, at least, core memories. Core memories yun. Totoo. Yun. Namiss lang ako kasi ang daming nangyayari up sa 4 years na sumabay ako sa The Golden Ring. Ano ba, may regrets ka ba na may pinagsisiyan ka ba na dapat kasambay na lang. Kasambay na lang ako ngayon. Ano ba? Nag-asawa na anak ngayon. May 2 ng anak ako. 3. Wala, hindi ako nag-regrets. Anong nag-enjoy? Enjoy lang life na. Ano ba yung goal mo? 1 to 5 years para now. Sa angle ko up 5 years, 1 to 5 1 to 5 years. 1 year nakalipas from now. Mabigyan ko din yung mama ko ng bahay. Wow. Sariling bahay.
Yan. Kasi wala kayong sarili. Mayroon naman pero, Pero- alam mo yung lighthouse lang na pag kumulan, something ganun. Yung gusto ko Hindi siya concrete. hindi. Yung bahay, bahay talaga Light sa province. materials lang. Yung kawayan, Ay, ganun. yung kahoy, yung haligi. Oo, so, Galing kami dyan. so ayaw ko ng ganun. Gusto ko, kahit nasa na yung budget ko sa bahay ni mama. Lagi ng presyo, no? Yung 500k, wala na kasi ang bahay. Pag mga half M daw. Sa So, province, okay na 300k, ganun. Yun yung 5 years from now, 2009 Ayaw. yun, 2006. 1 to 2 years na lang, kaya mo na makuha. Yun din yung goal ko din talaga. Gusto ko kayo mapasaya. Tahimik lang ako ngayon. Gusto ko lang surprisahin. Tapos, Ganda. magkaroon ako ng mga taong natutulungan, makasama ko sa travel. Goal ko din yun. Kasi napipil ka taap nung kasama mo kami sa travel eh, kung gaano makasaya nun. Hindi ko na nga na-enjoy ko lang, basta makita ko nag-enjoy eh. Diba? Pero iba. Noon, ang pangarap ko, mag-travel ako. Mag-isa. Grabe si Lord magbigay ng blessing. Oo. Kaya ako Ibig sabihin, 1 to 5 years, makapag-build ka na ng sarili mong Yes, grupo. yun up. You have masasabi dahil sa'yo. Yun. Yan, goal ko din yun. Kasama na yun sa goal ko talaga na makapag-picture kami ng mga grupo ko sa ibang bansa. Ayun. Sabing grupo. At kumikita at the same time, nagta-travel. Yes. And then, magkaroon kami ng magkaroon ng malaking grupo sa ibang bansa. And then ako din, maging matapang ako sa pagkatulad sa iba. Magkaroon ng car. Kasi pero, kaya di ba tinanong ko niya, anong goal ko bahay? Yung iba kasi car. magkaiba talaga. Takot kasi ako talaga. Pero, syempre, sabi nga, kanina ni Mentor Jean, ang takot, sasabi lang yan. Pero pag nagawa mo na, kasi hindi mo na malalaman, hindi mo susubukan eh. So, next, yun, magkaroon tayo ng car. Kasi para na din yan sa mga leaders. Pag meron silang mga schedule kung saan ang lugar, kung papuntahan. Yan talaga yung purpose ng car. Kasi ako, nag-start ako dito, nag 1, 2, 3. Parang, sino naman sa mindset nyo? Mindset mo dyan? Oo, natakot din. Ako, kala ko nga dito sa EDSA, pag nag-drive ako, nagburong ko sila eh. So, ang dami kasi ako. Hindi ko alam kung saan ako daan. Parang maiyak naman ako siguro. Kung ako yung driver, pala kayo dyan, mag-stop naman ako dito. Iwan ko tong car to. Ang dami kasi. Yun. Dilim na dito. Yun, hindi ko naman talaga lang. Pero, nabigyan ng halaga ko ng kakasuwap. Gabi nga. Hindi, feeling mo lang naman yan. Hanggang lang naman. Uupo ka lang naman. Kaya nga, umupo lang ako. Okay, nakabahan ka din ah. Hindi. Di ba? Hindi. Kakabahan ka lang naman pag may gumulat sa'yo dyan eh. Na ano talaga, mukbang habang nag-talk. Magugulat ka, kakabahan ka lang naman kapag pag may nag-cut sa'yo, gano'n. Pero, nung una, oo. Sabi mo, nagkabako, gusto ko mag-drive yung walang sasakyan sa kalsada. Nasa EDSA ako, paano ko pangarapin na walang sasakyan? Diba? Dito ba yung sa atin? Ambulansya? Diba? Parang dito? Ang dami kasing daan. Nagkamali-mali ako dyan. Lagi mong tatandaan. Mas okay yung gagawa ka ng pangarap mo na natatakot ka sa umpisa. Kasi once na natakot ka sa umpisa, ilalaban mo siya hanggang yung takot mo mawala. Ganun naman kasi talaga. Kasi pag wala kang takot, walang pushing. Ito. Parang same din ako. Nung start ako sa business, natakot din ako nung baka. Yung dito nga pala. Ano ba? Buti pinagbigyan sa kahit sa masikip na. Ganun naman talaga. Lahat yan tatabi. Buhay yan eh. Kaya, Yung parami yung asin ni tatay. kaya nga. Kaya nububag ako kanina. Kaya na maraming asin nilagay ni tatay. Sana nga wala na tubig yun eh. Sa paano kuya Kultap? Saan ka din pupunta pag may car ka na? Unang pupuntahan mo? Sa Manila lang? Or long drive? Sa amin. Joke lang. Parang, kaya kayong mag-car? Kaya. Kaya? Pabakulod up? Bangka, ayan o, Roro, ayan o. O ano? Na-excite Sa dagat. Kaya. Kala ba minsan up, nag-doubt din ako. Pag kaya. Kaya mo? Sabi ko kanina, kay Pierre, bakit binigyan ako ng car? Way back 2021.
Kasi alam mo yung prayer ko, Lord, kung deserve ko to, ibigay mo siya sa akin, pero magsisipag ako at hindi ako susuko talaga. Grabe, binigay talaga siya sa akin. Grabe yung prayer ko nun kasi, alam mo, may message na ako doon sa dating nalagay sa akin na, ayoko na, siguro sabi ko may right moment, hindi ngayon, sabi ko noon. Sabi ko, hindi muna ako makakabili ngayon ng sasakyan kasi ganito, ganyan. Pero grabe si Lord. Kasi pinag-pray ko talaga si Lord kasi di ba takot ako, wala akong license, hindi ako marunong. Tapos kabado ako, takot na takot ako. Pero, ang sabi ko lang, kung deserve ko Lord, pag binigay niya sa akin, kaalagaan ko, lalaban talaga ako hanggang tuto. Binigay, alam mo, ganun pala eh. Specific pag Ginanon ko talaga si Lord, alam niya ni Lord, as in, yung takot kasi di ba minsan nagpangarap ka, for example, ano ba, bibili ka ng bahay, pinagpipray din ng pagbili ng bahay, bibili ka ng lupa, pinagpipray din ng pagbili ng lupa, pag magta-travel ka, pinagpipray din ng travel, everything, kailangan talaga siya ng prayer. Parang ikaw, maging honest ka, Lord, natatakot ako magkaroon ng sasakyan kasi hindi ako marunong mag-drive, pero pag will mo sa akin, I will do my best to be the best. Ay, ang dami na yung naani dyan, ang dami namin na nakikreate ni Jen. Ganon, every time na gusto mong hilingin. yes, kasi God is so good naman. Kasi minsan, Hindi naman din ni Lord eh. minsan deserve natin Jen. For example, ikaw deserve mo yung sasakyan na. Last year pa, hindi siya binibigay kasi hindi mo ina-accept na whatever happen, pag binigay sa'yo, gagawin. Tawag din, obligasyon. Yes, Huwag ka lang talaga matakot. Ang naman to. Ang daming may sasakyan. Lahat yan may kanya-kanyang dahilan bakit sila nagbili ng sasakyan. Pero lahat yan, hindi naman sila marunong mag-drive ng umpisa. Pero bakit nasa kalsada sila? Pinag-pray nila. Diba? Ang ganda naman ang topic mo. Nanglan naman yung no? Pero may alam ko mayroon kayo mapulot na kaalaman. Diba bago ka dyan gumaling sa pagdidirect or pagkaroon ng mga tinutulungan, saan ka nagsimula? Diba hindi ka naman marunong kumausap noon? Hindi Ano app doon ako natuto mag-usap. Ang una kasi app, di ba? Kasi kaya natin ng client. Ano yung pinaka-worst din na una mong na-encounter sa may call? Kasi ako, meron ako eh. Mamaya, sige, ikaw muna. Sabihin ko din. Ano, nung una, ano kasi ako talaga, masipag ako talaga dati, natal na ako, masipag pa rin. Video call lang ng video call up, kahit sino. Hindi, umpisa mo, ha? Kaya nga, ano pagdating ko kasi, ay, okay, ang una ko talaga up tinawagan, yung mga friend ko muna, parang pinapaktisan ko sila. Tama ba tong ano ko? Tama ba tong sinasabi ko? Tapos, patagal, parang tahimik lang din ako sa gilid, pero nire-record ko yung mga kasama ko. Example, dati magaling magkausap si Apanis. Nire-record ko yung pasunod-sunod yung flow ng pag-video call niya, paano, magpakilala, introduce ng pangalan, gano'n, everything, bago ipasok yung business. Nire-record ko yan, tapos pagising ko ng umaga, pinapakinggan ko yan, nagamit ako ng earbud, ng headphone. Tapos, pag nagligo ako, sinasabi ko din sa pagliligo ko, parang, kinakausap ko yung sarili ko doon sa gano'n. Hanggat na-master ko na yung flow ng business, paano ipaliwanag, paano kapag-kausap ng client. Doon ako nagbrusok ng direct noon, kaya noon, na-hit ko yung mga 6 DX that time. Kasi, nung na-apply ko na yung flow na yun, ginalingan ko na lang sa pagkausap araw-araw, kaya ako nagkaroon ng direct noon, kahit pag-uwan ako that time. Pero ang dami nag-reject sa'yo. Sobra up. Nakatry pa nga ako dati makapag-video call ng bastos pala yung kausap ko. Kaya grabe pala yung business, no? Ang dami kong pagdadaanan bago ka matuto. Totoo nga sabi nila, bago ka maging magaling sa isang bagay, marami ka munang pagkakamali na pagdadaanan. So, alam ko kung aminado ako tayo kung mali na tayo nung nag-start. Kasi doon naman talaga tayo gumaling sa mga mali na nagawa. Pero the more na nagkamali ka pala, the more na dumadagdag yung galing. Tapos wag matakot, magkausap. Magkamali man, go lang. Kasi Sinang una, nung nasa ano ka na, sinang una mong tinawagan na kakilala mo? alala ko nun si Rika, yung umuwi pa ako nung kawin kami ng mama niya. Yung Rika, yung sinama ko sa muwat. Tapos nagalit yung mama nun kasi para daw winawash out ko lang. Winawash ko yung anak niya. So umiyak ako nun kasi sabi ko, ang intention ko lang naman is sabay kami kasi friend ko siya eh. Ang intention ko lang naman sabay kaming umangat, ganun. Tapos iba palang meaning sa akin nun. Umiyak ako nun, grabe niyakan ko yung friend ko, ganun ko siya kamahal. Ano part na siya ng team natin? Ongoing na sa nag-start na sa Ngayon, hindi pa? May anak na siya. May anak na siya. Parang ng video na to. May anak na siya ngayon. Pero okay lang din. Hindi siya sumabay sa akin. Kasi iba't ibang journey tayo. Pero at least, naalala mo siya. Yes. Siya talaga yung nauna kong natawagan noong that time. So, then, hanggang sa natuto na kausapin yung mga pinapatayan ko lang, pangalawa na mga client ko na noon, pinapatayan ko lang. Pag hindi ko marunong mag-Tagalog, meron akong isang salita na hindi ko alam, pinapatay ko. Noon. Kasi hindi ako marunong mag-Tagalog nga, tapos may mga words kasi na sa Tagalog hindi ko alam. Para di ba, nagkakausap sa niya Panis, gina-record ko kung paano sila mag-deliver. Yung mga words na yun, araw-araw ko siyang pinapakinggan na araw-araw ko siyang
napakinggan sa ano ko, sa headphone, nag-headset ako dati, pag nasira yung headset ko, bibili ako ulit. Pinapakinggan ko, ganun. Tapos, pag mayroong mga Zoom, may diba, Tagalog din sila sa, sa pagpaliwanag. Yan, talagang nakikinig ako kasi gusto ko mag-master ko yung paano magano ng Tagalog. Until, parang natuto na din ako mag-Tagalog hanggang gumaan natin sa ano ko na, ganito lang pala. Pero minsan, pa rin, medyo matikas. Hindi talaga mawala. Siyempre, we're Bisaya. We're Bisaya. Ganun. Pero, grabe no, ang layo natin kahit paano. Hindi marunong mag-Tagalog, tapos ngayon, okay na din mag-Tagalog. Hindi lang yun, di ba? Daming nagbago. Ibig sabihin, lahat ng bagay na pag-aralan. Sobra. Hindi pala ibig sabihin na mahina ka ngayon hanggang mahina ka na lang, hindi pala ganun. Kung gusto mo pala pag-aralan yung isang bagay, persigihan mo pag-aralan kasi ibibigay pala yung ibibigay talaga yung gusto mo. Kapag gustuhin mo lang talaga. With pure intention. Grabe no? Hindi pala marunong mag-Tagalog. Si Miss Jenny Martin. Hirap kayo magkausap. Kaya kung you're part of the Golden Team and marunong ka na mag-Tagalog, Bonus round. bonus round. Ako, nagsimula ako talaga. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Promise yan. Alam talaga yung Robert. Ang hirap na hirap. Sana, dapat pala dati, nirecord ko yung paano ako magkausap ng, putol-putol yung Tagalog ko. Tapos pinapatay ko pa minsan yung kausap ko. Pag hindi ko nga alam yung words up. Hindi ko marunong mag-Tagalog lahat. Sino yung ano yung, may nagtiwala na ba sa'yo nakakilala mo? Ngayon? Yeah, marami na din up. Marami na din. Very good. Nag-classmate ko before. Kasi minsan, ang intention naman natin, para mag-share. Minsan, ang iba akala nila gusto lang natin silang pagkakitaan. Totoo. Pero hindi nila alam. Ang gusto natin, ma-share din natin na sa kanila. Yung nakita natin na opportunity na pwede ba lang ikabago ng buhay nila. Di ba? Yun yung intention sana natin. At sabay, umangat. Lahat naman, ako talaga lagi ko sinasabi, pag may ganitong opportunity, syempre, unang titingnan may puhunan, pero ang pinakabasihan kasi talaga, it is worth it, di ba? What sistema na pwedeng mag-run to help ng individual. Kasi nung una ko talaga itong nakita, hindi naman ganun kadali eh. Marami ding mga bagay-bagay na kailangan talaga i-adjust. Pero sana, sa mga nakakapanood ng vlog na to na parang mas makilala nyo si Jen. At the same time, mga next pang vlog, syempre may pa-vlog tayong mga mentor. Kasi parang naisipan ko lang to ngayon kasi ginamit lang natin yung magandang stance natin siya. Kung mapanood mo to hanggang dulo, maging risk taker, di ba? Kasi we have one life. Kung si Miss Jenny na bago, mindset and all, marunong na mag-Tagalog, pagiging fluent lang sa pagiging pag-Tagalog, it's malaking bagay na. Makapag-travel na hindi mo pa naranasan. Basta, overall, na first time mong nagawa because ginagawa mo, it's a blessing. Yeah. It's a blessing na walang kapalit na money. It's a blessing na walang kapalit na anuman. Kaya sa lahat ng nasa SLEX na kasi kami, so I think mag 1 hour na din yung vlog namin. Yun lang masasabi namin. Marami yung kayong abangan kasi marami pa kaming vlog na gagawin ni Jen pero iba't iba ng topic. Yes. Like pwede niya lang ako interviewin or may mga topic kami iba vlog. Pero ako ang maano ko lang ay kung may napulot kayo, so, gamitin ninyo. Walang imposible sa Panginoon, di ba? Walang imposible kay God. Lahat posible sa Kanya. Maniwala ka lang sa Kanya, maniwala ka lang sa destiny mo kasi we have different path but we have meron tayong nakalaan na tagumpay sa buhay. Tayo na lang yung gagawa or tayo na lang magde-decide kung ika-grab natin siya or not. Di ba? Yun lang. Kaya andito na tayo, madilim na naman ulit. Madilim na. So thank you very much everyone. See you sa next vlog. Bye!